na siya. Shit. Drop your trailer, buddy. Drop your trailer, buddy. As long as you are okay. Good morning guys, another day, another trip. So nandito tayo ngayon sa Mirit. Dito kami nagpalipas ng gabi. Kung makikita nyo, napakaganda ng view. Ayan o. Wow. Dito kami nagpalipas ng gabi ni Paring Ray kasi nga sarado yung highway. Sarado yung highway sa may Coquihalla, British Columbia, sa westbound papunta ng Vancouver. Yun ang sarado, yung highway na yun, kasi may nasunog na trailer. So yung cause ng sunog ng trailer guys, sa based to my experience nasunog yung trailer or truck and trailer dahil sa paggamit ng preno. Hindi proper na paggamit ng preno kasi napakahabang palusong yun from Sukius to Hope. Mahaba yan, nasa more than 18 kilometer yan. So pag preno ka ng preno, hindi proper yung paggamit ng preno mo. Natural, gagamit talaga tayo ng preno, pero nasa proper. Kasi pag sobra ka sa paggamit ng preno or mahilig ka magbabad ng preno, yun ang dahilan ng ikasusunog ng truck at trailer natin. Dahil mag-iinit yung brake lining natin, mag-iinit yung drum brake, so mag-aapoy yan. Kahit napakarami ng gulong natin, masusunog talaga yan, lalo't hindi tayo hindi proper yung paggamit ng preno. Hindi lang porket gumamit tayo ng exhaust brake, engine brake, kaya na yon. Sa bigat ng pangarga natin, hindi kayang pigilan yung bigat ng load natin, lalot napakahaba ng lusungin. Iinit at iinit talaga ang preno natin, kaya kailangan nasa proper way ang paggamit. So tara, doon din ang way natin sa kung saan may nasunog na truck. Mamaya explain ko ulit sa inyo. Right? So yun, ito kami, andun si Paring Ray. Tinik ko lang tong gulong natin. So dito kami nakipark sa malaking truck stop. Dating Husky ito na nagsara. Let's go. Okay na kaya yung 15 minutes natin, 21, 31, okay na. Let's go. So wag nating lagi kakalimutan everyday na mag 6 pack. Kahit 3 packs lang, okay na. 3 apak, yung packs na yun, 3 apak ng preno. 1, 2, 3. Brake check yan guys, brake check. Then build up tayo ulit. Then syempre dito tayo nag-overnight sa truck stop. Hindi natin alam habang tulog tayo kung ano nangyayari sa paligid natin.
lagi tayo mag tag test patras. Huwag pa abante, kasi halimbawa yan inabante mo, mahuhugot ngayon sa trailer. Pero pag inatras mo, kung may bumunot sa fifth wheel lock mo, eh maglalak again, diba? Ganda ng classic yun. Puro classic yung mga truck dito nakaparada, puro Super B. Super B. Mamaya tingnan natin kung anong pinasunog ng truck, kasi trailer and truck nasunog talaga. Nag-apoy yung preno niya sa haba ng lusungin kasi. O ngayon, tag-test natin patras. Pack ulit natin habang ano pa, karga ulit natin kasi ano, nagbawas ulit ng hangin kasi madiin. Pag nagpreno kayo guys, diin ng todo ha, yung ano, brake check nyo. Okay na pre? Wala. Let's go. Ayos parang Ray. Ito yung favorite ko dati na tambayan or or dito ako nag-overnight kasi maganda ang view. May Burger King kaso lang nagsarado na raw ulit. Ang ganda ng view. Kita niyo yung ganda ng view guys, oh. Super ganda, di ba? Oh. Dito yan sa Merit. Continue for 122 kilometers. Oh, grabe no? Dito sa BC, busog na busog talaga yung mata natin sa ganda ng view. So dito guys sa BC, kanina pa ako umahon mula Merit. Ilang kilometer na? 12 kilometer na, oh. Umahon pa rin ako. 38 kilometer per hour lang yung ahon ko. Ibig sabihin, ganon din kilometer para palusong. So 13 kilometer na tayo paahon, 13 kilometer din ang palusong. Ganun yan. So ganun din na doon banda sa Sukios. Dito pa lang yan, sa Merit pa lang ito. So ngayon, pag palusong yan, matulin tayo yan kung isasabay natin yung tulin natin sa palusong. Kaya kailangan marunong tayong gumamit ng exhaust brake tsaka engine brake para pigilan yung truck. Pero huwag tayo mag-over sa 25 na RPM, 2500, dahil sigurado sabog ang makina natin yan. Yan sa may pula. Pumari hanggang 20 lang tayo, then apply ng brake. Pero yung brake guys, hindi pwede nakababad. Isang tapak na diin, bagsak agad RPM natin yan, then malayo na ulit mararating nun. Wag naka-steady, nakapatong yung paa sa preno. Dahil konting apak lang yan, nag-apply, nagsusupply na ng hangin yan sa preno natin. So ngayon, palusong na naman tayo. 14 kilometer. Ngayon, palusong na ito. Hanggang doon na yun.
Kaya dito na ako naglalaro sa exhaust. Oh, 1, 2. Basta wag lang tayo umover sa 2000 RPM. So ito pa lang dahilan ng pagka sarado ng highway, may nasunog na truck oh. Dito na siya inabot. Dahil kanina malalim na palusong yon. Yung daan na yon oh, sunog. Dito na siya nagapoy, kasama truck talaga nasunog oh. Dahil itong paahon na to, ganun katarik ang ahon, ganun din kalalim yung palusong. So kung makikita nyo sa parang Rio, nasa likod oh. Pero mo, yung speed lang natin oh, 26 km/h, ganun. So kanina, palusong tayo. Ngayon paahon naman. Diyan lang siya inabot talaga. Dahil umusok na yung gulong niya. Walang ibang dahilan na ang pagkasunog ng truck dito, kundi preno. Kaya kailangan talaga marunong tayo gumamit ng exhaust brake at saka engine brake. Kung manual kayo, engine brake, exhaust brake. So ito ngayon, palusong na naman tayo. Tama, lalim ng bangin, no? Di ba? Ado. Alalay lang ang takbo. Takbong pogi lang. Dahil ito malalim. Ilang kilometer, hindi 1 kilometer ha. Ilang kilometer ang palusong. Ganun siya kalalim. So dito na tayo sa exhaust maglalaro. Ito exhaust dito, mapa American truck or Japanese truck, ano, nandito lagi yung exhaust sa kamay. Ayan. 1 and 2, naka 2 tayo. Pag tumutulin, number 3 tayo. Ayan, number 3. So ito banayad lang to, pero doon sa Subkios talagang tarik. Kaya wag kampante, wag kumpiyansa tayo. Ito, palusong tayo, tumutulin ako oh. May umu-overtake pa nga sa atin oh. Tumutulin ako, umabot na ako ng 100. Isang tapak na madiin, bagsak yung ano, 94 na lang kagad oh. Malayo na naman ulit matatakbo niyan. Pero mo, di nasa 100 plus ang takbo niya, di ba? Naka-maintain ako niya na hindi ako mag-over sa 20. So wala ako sa preno, nasa flooring yung pa ako. Yan, exhaust lang, naka number 3, bawas na tayo dahil bumabagal. Ganun lang, accelerate, umapak na accelerator para magdagdag ulit na speed. So nandito na tayo guys sa Subkios brake check. Ito ang huling brake check dito sa British Columbia. Namausak pa. Napakaganda ng view. Wow. Ayan si Kenji. Andun si paring Ray oh. So itong palusong na to guys, napakatarik itong British Columbia. So marami tayong kasamahan dito na mga taga norte sa Pilipinas, taga Baguio, taga Pangasinan, taga Pampanga, na buhabiyahe ng Baguio. So sila makapagsabi dahil sila nandito na sila sa Canada. So sila makapagsabi kung gaano katarik itong British Columbia pababa hanggang Hope. So nasa ito from here hanggang Hope nasa 48 km pa. Pero pagdating sa Hope, banayad na yon doon. So nasa almost 20 km ito pababa ito. Hindi lang 1 kilometer, 2 kilometer, o hindi almost 20 km na palusong ito. So kailangan marunong tayong gumamit ng preno, exhaust, engine brake. Hindi basta preno lang tayo ng preno guys ha. So mamaya papakita ko sa inyo kung anong diskarte ko. Sa akin lang to guys ha, based to my experience ha. Hindi ako nagmamagaling. Based to my experience, kasi sarado yung highway kahapon maghapon dahil may nasunog na truck. So may nadaanan tayo kanina doon sa palusong din na nasunog din na truck na 53 trailer. So kahapon nagpost si
Pinoy Tracker Alberta, nakita ko na may nasunog na super big trailer na kagaya rin ito. Hindi porkit maraming gulong kayang pahintuin yung truck natin guys ha. Sa haba ng lusungin na yan at sa bigat ng load natin ay mahirap pahintuin yan. Kaya gagamitan talaga natin ng engine brake tsaka exhaust brake. So kailangan dito guys ha, ingat, hindi basta gamit lang ng gamit ng preno. Okay? I-ano natin ang diskarte ko lang ha. Ito, diskarte ko lang. Papakita natin sa inyo, lalong-lalo na ito sa mga bago ha. Kung sa mga datihan alam na ang gagawin, okay na yan. Good for you guys. Sana safe tayo lagi. So ito, binibigay ko lang na idea, diskarte sa mga baguhan dahil siyempre hindi pa nila na experience yung ganto kalusong, kalalim na lusungin sa British Columbia dahil napakatarik talaga, kaya doble ingat tayo. So yun, mukhang ulan pa. Ganda ng view. Aakyat sila ng bundok, siguro aakyat sila doon sa bundok oh. Yun ang hilig ng mga puti dito. So yan, nag-start dito sa Subkios brake check, mandatory yan ha. Dadaan talaga tayo lahat ng brake check dahil magsi 6 pack tayo dito dahil lahat ng preno natin automatic slack adjuster. Sa amin lang ha, iwan ko lang sa iba. Kaya brake check tayo. Tire check na rin, alright? So alis na tayo guys, pero mag another 3 packs ako dahil kanina nag circle check ako, nag 3 packs ako. So yan, 1 2 3. So mababa na, 80 na lang yung hangin natin. Build up ulit tayo. Wala pa na to. So alis na tayo guys. Nakailang packs na tayo. Okay. So dito pa lang sa taas na kayo luger dahil sa gantong load natin, sa gantong truck natin na mabigat ang load ay 50 km lang ang advisory. 50 km per hour lang ang takbo. Ayan o, kung makikita nyo. So dito pa lang magbagal na tayo, pero hindi natin kaya yung 50 km per hour, matulin pa rin yan. So yan ang nasa 10 ang speed natin, ang gear natin nasa 10. So exhaust lang tayo naglalaro. 4-way lights. Nasa number 2 tayo na exhaust. Ngayon number 3, dito na ako naglalaro. Ang paa natin hindi pwede patong natin sa preno kasi nag-a-apply ka agad yan kahit konting hangin. So bumabagal tayo, kita nyo ang RPM natin nasa 1700 na. So bawas tayong exhaust. Tutulin ngayon, number 2 na yung exhaust natin. Tumutulin na 18. So bawas, dagdag tayo exhaust brake number 3. So hindi ko siya pinapaabot ng 20. Dito na ako sa exhaust naglalaro para hindi tayo gagamit ng preno. Hindi natin kailangan mabilis. Ayan o, ganda ng view. Hindi natin kailangan mabilis. Pag bumibilis tayo, exhaust ulit. Ngayon pag umabot ng 20, mag-apply kayo ng preno, pero one time lang. Apak, madiin, bitaw. So yun si paring Ray, naka-hazard din siya sa likod.
Pero sa winter, hindi rin pwede, depende pa rin sa paggamit sa winter. Hindi rin pwede exhaust na malakas ha. Iba naman sa winter, gagawa rin tayo ng video niyan. Ayan, nag-over 20 na tayo. Apply tayo ng isang tapak na preno. O bitaw. O, bagsak agad ang RPM natin. Ganon lang guys. So i-maintain natin number 3 yung exhaust kasi pababa ng pababa, tumutulin tayo ng tumutulin. Diyan ngayon gagamit yung preno natin pag tumulin tayo. Ayan lalim nasa baba na yung mga kotse. Makikita nyo ito, runaway yan. Kung mawala kayo sa control, dyan nyo ipasok yung truck, wag dito. Yan, para pahon. Diba, napakalalim pa. Nandoon pa yung pupuntahan natin. Ang speed natin 30 km per hour. Kung makikita nyo yung tanker sa unahan natin, sobrang bagal ang ginawa niya. Dahil mahirap na masunugan ang preno. O number 2 tayo, tumutulin. Number 3 exhaust. Diyan lang ako naglalaro, hindi ako na nag-apply ng preno. Pag gum-apply tayo ng preno, tingnan nyo, bagsak agad yan ha. Wag natin palagpasin ng 20 kasi ugong na masyado yung truck. Tama, naabutan pa natin yung tanker sobrang bagal lang ginawa ng tanker. Yan ang tama, play safe. Yung kaya lang ng truck. So naka-exhaust tayo, exhaust tsaka engine brake. Naka 10 tayo sa engine. Gear 10 ang gamit natin. So parang nasa kintalo. Yan, gear number 10. Ang gulo ko Gear number 10 ang gamit natin. So sa kanya sigurado 4 low. Apply tayo ng preno. Isang badiin o bumaba lang tayo ng cambio. Gear 8. Yan, Gear 8 tayo dahil sobrang bagal. Solid line, bawal overtake. Yan, number 2 tayo dahil maabutan natin yung tanker. Number 1, hindi na tayo gagamit ng accelerator or cambio, exhaust lang tayo. Number 2, number 1, number 2, number 1, para laruin lang natin, huwag natin maabutin yan yung tanker. Number 2, tumatapang. Number 2, number 1. O, dagdag na tayo ng cambio, lumalayo na siya. Cambio, dito na ako nagkakambyo. Hindi na ako gumagamit ng accelerator. Dito may mga matutulin na truck palusong, pero wag natin gagayahin yan. Tulad ng mga ganto dahil sila, ayan tamo, umuusok yung preno niya eto na, ayan na, tapos ka ngayon putak, kinat na tayo, sunog ka na. Ay my god, ang tutulin nyo kasi. Ayan na siya, gumilid na. Oh my god, buti napahinto mo pa yan. Ayan sunog na siya. Shit. Drop your trailer, buddy. Drop your trailer, buddy, as long as you are okay. Ayan siya. Nagtataranta na siya. Shit.
Buti hindi pa siya oh, umapoy na. Ay pusang iring. Wala na, umapoy na. Yun ang sinasabi ko, guys. Huwag masipag mamreno. Exhaust, engine brake. So nandito na kami ngayon, guys, sa Hope Flying J. Dito muna kami magpalipas ng oras, magbe-break para makaligo. At least makaligo. Ay, Flying J. Siyempre, paborito natin paliguan itong Flying J dahil maganda yung facilities nila. So ito galing tayo sa Sukios, pababa dito sa Coquihalla. Ito ang isa sa pinakadelikado na lugar. Itong Oo, nakita ko nga eh. Matuling siya, sabi ko umuusok yung preno, kaya sabi ko kakatin ako nito. Tama nga hinala ko. Kaya pumaling ako eh konti para makapasok siya eh. Nung nakaliko na tayo, umapoy na yung trailer niya. Kaya nagradyo ako na drop your trailer. Kasi parang nakaupo pa siya eh, hindi niya na alam gagawin niya eh. Tulala eh, puti yung driver eh. Puti ba? Hindi insan? Ayun. So, itong Coquihalla from Sukios, inano ko 25 km pala hanggang pumahon ulit tayo dyan. Mula Sukios, 25 km puro palusong yung guys. So, kumpiyansa kasi yung isa eh, dahil lumaylo na eh. Bumanat siya ngayon. May loaded siya, matulid siya. Oo. Di ba, mabagal tayo doon sa may tunnel. Nung lagpas doon, medyo bumanayad konti. Bumanat siya. Iba'y palusong na naman doon. Yung pangalawang ano ba yung rampahan doon? Kababasa ko lang kanina. Runaway. Runaway. May pangalawang runaway doon. Malalim na naman yun eh. So doon siya nasunugan ng preno. Kaya itong Sukios to Coquihalla, runaway ramp. Delikado yan pag summer, lalong lalo na pag winter. Napakadelikado yung highway na yan. Kaya nga tinatawag na highway through hill eh. No pre? Highway through hill. Kaya so mag-diesel muna tayo. Importante yan, lalong lalo na sa mga bago dito sa Canada. At ganito yung pangarga nyo, mga low bed, flat bed na Super B, basta maximum ng 24,000 kg. Kaya mag-ingat tayo, huwag natin gayahin yung mga ganyan kasi magagaan lang yan sila. Matutulin talaga yan sila sa pababa, pahon, pababa, matutulin yung mga yan. Hindi katulad sa atin, pag gapang tayo pahon, sigurado kailangan natin gapang din tayo pababa dahil itutulak tayo ng load natin dahil mabigat yan. Check natin, amuyin yung gulong natin kung nangamoy ba siya ng preno o rumusok man lang. Wala tayong naamoy. Wala, kasi nasa tama at proper way tayo gumamit ng preno. Wala kamoy-amoy na sunog na preno. Wala. Inamoy din oh. Parang Ray. Wala. Kasi hindi kami gaano gumagamit ng preno. Yep. Hey. Shout out. Mga insan, tuwang-tuwa sa camera. Nakikipag-cooperate din yan kahit na basta nagbablog ka. Yung iba lang talaga na puti, ayaw. Wala tayong naamoy, ibig sabihin safe. Parang Ray. Kasi nag-aantay pa ako eh. Ha? Nag-aantay pa ako ng tawag. Galing sa? Online ba? Online. Dito ko nag-chat. So yun
guys, hanggang dito na lang kami. Any advice pre? Balasong na Sukius to Pukiala. Papunta dito. Kahit saan mangukuhan yan eh, basta sa mountain riding at palusong ka. Hanggat pare, hindi ka dapat manin preno. Kasi ang preno, kung lang yan, hindi dapat yan ito pagsakinto. Oh. Talagang naka-low gear ka lang, tapos pag bumabagal, bawas ka lang nung nung engine brake. Oh. Pag tumutulin, magdagdag ka ng lakas niya. Oh. Pag natulin pa rin, mag-low gear ka ulit. Para hindi Nakambyo. ka pitik ng preno kasi Oo. sa haba ng lusong mo dyan, malaking posibilidad na Masunugan. pag fade, brake fade ang nabuti mo hanggang sa pag-init, nasobrahan, sunog talaga. Mabigat ang karga, hindi pwede nagmamadali dyan. Ayan. Lagi. Oh, yun. Kung rule na kung gano'n ba katulin packet, gano'n din dapat pa palusong. Palusong. Okay, sir, may tawag ka na. Okay, thank you, pre. Meron niya po sa Okay. Ayun, dito kami sa Flying J. So yun, wag preno ng preno kung ayaw niyong masunugan ng preno. Alright? So yun, hanggang dito na lang tayo. Mag-shower muna kami. Ingat, ingat. At takbong pogi lang.